Consumer Connect. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Alright, pakilala mo na, AD World, yung makakasama natin mula sa Department of Information and Communications Technology para pag-usapan po natin itong issue tungkol po sa deepfake. Ako po ipakilala ang Assistant sure. Secretary Boy. Yung pong nabanggit nyo kanina sa Mimaropa natin, yung news natin na yung PBBM, yung Pamilihang Bayan. Pamilihang Bayan ng Bidang Mamimili. Wala pa pong regional winner po na naia-announce. Ngayon pa pong October 24, ngayon pa lang po malalaman kung sino sa 5 probinsya na naglaban-laban ang tatanghaling kauna-unahang PBBM winner ng Mimaropa. Talaga naman, yan, very prestigious po itong pagiging PBBM. Oo, 5 probinsya ang naglalaban-laban po dyan. So, sa October 24, malalaman po natin. Yes, okay, pakilala na natin yung ating mga kasama mula po sa Department of Information and Communications Technology. Pinapakilala po natin si Assistant Secretary Renato Aboy A. Paraiso sa Legal Affairs po ng DICT or Department of Information and Communications Technology. Yun Asik Aboy. Good morning. Umaga po. Ay, magandang umaga ho ulit, Sir Joel, Director Cheryl, sa inyong mga tagapanood. Si AD World ang kasama natin ngayon. Good morning, Asik. Si AD World po. Magandang umaga po. Opo. Siguro magandang mapag-usapan natin yung deepfake. Kung meron man pong authority, para ito'y pag-usapan, ang Department of Information and Communications Technology po ang aming parating sandigan po sa isyong ito. Ano ba yung deepfake? Siguro magbigay tayo ng mga halimbawa ho ng deepfake at paano ba ito ginagamit sa mga panluloko? Sige. Una ho, ang deepfake ay isang uri ng faking media tulad ng video or audio na ginagawa gamit ang artificial intelligence or computer generated. So madaling salita ho, ito ay ginagamit ang teknolohiya or program para magpalit ng mukha or boses ng isang tao sa isang video or audio clip. Halimbawa, pwede pong dinapalitan ng mukha ng isang kilalang tao na video. Marami yung kumakalat na ganito, Sir Joel, yung mga, at tiyatawag na nga ho namin, may term na tayo dyan, yung celebrates, yung mga celebrity deepfake na kung saan ang isang influencer, media personality, or sikat na tao ay ginagaya ho para mag-endorso ng isang produktor. Kamakailan lang ho, kausap ko si Sir Chinkitan na nabiktima ho nito ng deepfake video. Oo nga, si Chinky, parang pinalabas pa doon, hinuli siya ng mga otoridad. Tama ho. Inaresto. Tapos pagka kinlik mo naman yung parang nagbebenta lang ng produkto yata yung, Diyos ko naman panduloko yan. Ng financial shares, kung ano-anong financial institution na, scam companies po, Sir Joel. Diyos ko, kawawa naman si Chinky. Chinky, kamusta ka na? Pero, minsan nga, nagamit pa yung aming, yung aming pong logo. Para palabasin na legitimate yung balitang yun. At si Chinky Tan ay inaresto. Pero inaksyonan na ng GMA News yan, Asik Aboy, Pero minsan talaga napakahirap i-determine, di ba? May mga ewan ko ano ba yung mga palatandaan ng red flags. Minsan nakakita ako ng isang deepfake isinabay sa isang totoong pagpapalathala. Kaya lang talagang halos walang pinagkaiba, AD World. Medyo yung galaw lang nung tao na nando sa video ang mapapansin mo, pero kailangan talaga magaling kang tumingin ng peke o sa hindi. Ewan ko, Asik Aboy, ano pa ba yung pwede na pagka ordinaryong tao, baka madali, alam mo, mga Pilipino madali pong mabola, madali maloko, di ba? Tama ho. Eto na lang ho. Marami naman paraan kung paano ginagamit ang deepfake ang mga scam. Pero marami rin ho tayong mga paraan para malaman ho kung ito ay deepfake. Pero ang nakakalungkot ho, Sir Joel, tama kayo. Kailangan ho ng technology to combat technology, hindi naman ho to available sa ibang tao. Ang banggitin ko na lang ho, yung iba sa mga pamamaraan namin, meron tayong mga systems and programs or applications para ho i-detect if this is computer generated. Yung iba naman, Sir Joel, tsaka may yung video at saka yung audio, sobrang crude. Malalaman mo kagad. Pero yung iba, gaya yung sasabi nyo, medyo sobrang complicated ho.
Ito naman ang ginagawa ko natin is nakikipag-ugnayan ho tayo sa mga social media sites. Kasi dito talaga pinopropagate or dito ito yung mga platforms kung saan talaga pinapakalat ng mga deepfakes na to. To be fair, and nagpapasalamat to tayo sa mga kaibigan natin sa iba't ibang mga social media platforms, tumugon ho sila. At ngayon mapapansin nyo, pag ang isang video or isang content ay computer-generated or deepfake content, magkakaroon na siya ng banner na this audio or this video is created with the use of computer-generated technology. Pagka sinabing ganon, merong ganong klase ng na ginamit na pang-uri, ano bang dapat tandaan ng manonood kapag nakakita ng ganyan? Ako ho, ang sinasuggest na ho namin sa DICT talaga maging mapanuri, maging we adopt yung an attitude na we always doubt ho. At ito ang pag nagdududa ho kayo or pag gusto niyo i-verify ho yung mga news items o saka yung mga nangyayari sa atin, pumunta na tayo doon sa mga legitimate news outlets who practice yung ethical journalism. Kasi nga ho, ngayon, nakakalungkot sabihin, umaasa na tayo sa social media for our daily dose of news. Totoo yan. Totoo yan. Minsan talagang dahil nga susceptible ang tao at madali silang maloko, talagang dun finifeed na yung mga deepfake, lalo na yung mga fake news. No? Pero binanggit nyo, Asik Aboy, nilalabanan ng teknolohiya ang teknolohiya din, meron na ba tayong mga applications para malaman natin itong video na ito ay deepfake o hindi? Marami na ho, Sir Joel. May mga technology na tayo na available to determine whether a video is deepfake. Classic example ho, nung lumabas yung isang video patungkol sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., a lot of agencies lumabas ang iba't ibang technology to determine the authenticity of that video. So, in fact, when I was interviewed by your station po, pinakita ho natin isang application readily available online para to determine yung whether a video is deepfake or hindi. Meron naman technology. Yun nga lang ho, again, I go back to the fact yung ibang kababayan natin hindi alam na paano gamitin na to, kahit free technology to, kahit free application to, medyo kailangan mo ng a certain level of tech savviness para ho magamit to. Yun nga kaya lang hindi naman lahat ng mga Pilipino ganyan, Asik Aboy so talagang kinakailangan medyo mapanuri po tayo. Parati nga natin binabanggit gaya ng sinabi ni Asik Aboy AD World, pagka may malaking balita ka na encounter mo sa SOCMED, yung bang medyo earth-shaking, kumpara mo muna, tignan mo muna doon sa mga legitimate news outlets, gaya ng GMA. Alamin mo muna, meron ba ang GMA nito? Kasi kung walang GMA niyan, deepfake yan. Fake news yan, mga kapuso. Oo, pagka kasi malaking balitang ganyan, hindi naman nakakawala sa amin kung totoo. Di ba, Asik Aboy? Tama, Sir Joel, at saka banggitin ko lang din huwag niyong i-click. Halimbawa, di ba, doon sa mga fake news na yan, madalas may external link yan na nakikinig kayo. Kunwari, dadaling kayo sa news site ng GMA7. Pag tinignan nyo naman, iba yung spelling ng GMA7. Imbis sa GMA na GMA, GM at sign. So, mapapegi kayo, akala nyo yun yung website ng GMA. So, kailangan talaga you yourselves be proactive na kayo ang pumunta doon sa site. Huwag ho kayo magkiklik ng link kasi more often than not, it leads to more scam sites, phishing sites, at mas nakakatakot yung mga financial scam sites. So yung talagang kukunin na yung mga data nyo at saka yung mga banking data nyo. Okay. Paano mo, usually, ayan, kagaya nga sinasabi natin, meron tayong technology, Kaya lang sinabi ni Asik Aboy, kinakailangan meron kang konting kaalaman sa teknolohiya para ma-operate mo at malaman mo kung yung video ay deepfake o hindi. Pero kung pangkaraniwan tao yan, wala naman siyang ganong klase ng kaalaman, Asik Aboy. Opo. Kadalasan silang madalas maloko di ba? Oo nga po. Paano malalaman ng tao na red flag ito? Apart from that, yung
kailangan nyo tingnan yung mga banners din. There's may certain things lang tayo na magagawa, Sir Joel. Again, yung rin ho, ang talagang magagawa ho ng DICT, siguro ho, it's a whole of society approach, kasama natin ng pribadong sektor. Lalo na ho, yung mga networks na katulad nyo, isa ho yan sa mga kailangan natin gawin, yung information dissemination, educational drive, ito lang ho yung magagawa natin na paalahanan yung mga kababayan natin na mag-ingat sa mga hindi pangkaraniwan na messaging, yung mga mensahe, yung mga news, para maging critical thinker. Kayo talaga, ito lang yung magagawa natin. Apart from that, ginagawa na natin yung iba natin magagawa. Proactively, we go to the social media site. But again, at the end of the day, it's really incumbent or talaga nakaasa ho tayo na wag na labanan ng mga kababayan natin yung kasi marami sa atin tech adverse pa, Sir Joel. Parang bakit ko kailangan yan, hindi ko kailangan. Even down to yung paggamit ng one-time password, ayoko niyan. It's an essential feature right now, yung mga multi-factor authentication ho natin, whether it's logging into your internet, to your emails, or to your social media accounts, na magkaroon na tayong multi-factor authentication para sa atin yan. Protection po natin yan. Okay. Nabanggit mo na maganda na ang pakipagtulungan na mga social media platforms sa tanggapan po ng DICT. Kaya lang, whether we like it or not, talagang meron nakakalusot eh. Meron bang regulatory or enforcement powers ng DICT para ma-actionan? Kasi kadalasan, yung mga deepfake, pinakakalat pa eh. Di ba? Yan ay sineshare pa para kumalat pa ng usually, paano yan? Tinitake down ninyo kaagad? Meron bang enforcement powers ng DICT para yung mga hindi magte-take down mapanagot natin sa batas? Naku, isa-isayin natin yung maganda tanong niyo, Sir Joel. Unang-una ho, pagdating mo doon sa pagti-take down, nakaasa pa rin ho tayo dito sa mga social media platforms or cooperation with them. And to be fair, they created parang a back-end solution na pag DICT ho ang nag-forward sa kanila ng complaint, ina-actionan ho nila kagad. We don't have to really go through the process of yung regular reporting at saka resolution mechanism ho nila. Nakakalungkot lang this cannot be formalized because this is a handshake deal sa kanila. And this is born out of the fact, punta naman tayo sa next part ng question nyo. Bakit hindi natin formalize ito, Asikaboy? Yun na nga, ito yung second part ng tanong nyo, Sir Joel. Kasi wala ho tayong jurisdiction over them. We cannot exercise regulatory powers over them kasi wala ho sila mga branch offices here. Yun. Yun ang problema. Wala namang Meta Philippines. Wala namang Instagram Philippines, walang TikTok Philippines, lahat yan nasa abroad di ba, Asikaboy? Tama ho, and it becomes a problem in many fronts. Una, yung sa taxation, kaya nga ho, to be fair with this, may nakikipag-cooperate naman sila, pero they just don't want na magkaroon ho ng opisina dito for a lot of purposes, especially the acquisition of jurisdiction over them to exercise regulatory functions over them. Pero pwede ba natin, may mga napag-uusapan na ba ito sa discussion na itong dapat ba magkaroon tayo ng batas, regulasyon para yung mga nasa labas mapailalim natin sa ating regulasyon din? Meron na ho, usapan dyan sa ating mababang kapulungan. Ang tawag ko dyan is the proposed bill for a social media membership act kung saan kailangan we acquire jurisdiction over them and certain regulations be in place po pag halimbawa ginagamit natin yung mga social media platforms natin. Pero I think the bigger obligation falls dun sa social media platforms natin Sir Joe, which I agree na it should be na talaga ang responsibility na iatas natin sa social media platforms natin. So nandun yung jurisdiction. Pero again, there's a challenge posed by that na kami naman sa DICT to enforce that nangangailangan din kami ng system at saka ng hardware to enforce that particular provision na pag ayaw nyo sumunod, ibablock namin po kayo. Yun yung ginagawa sa ibang bansa Kasi yung ibang bansa walang mga ganitong social media sites. Particularly because they don't want to conform or they don't want na magkaroon ng jurisdiction over them po. So medyo malalim na issue yan. It's a matter of
yung una-una, the exercise of jurisdiction over them and regulatory functions over them pag hindi sila sumunod. What's the social cost pag and what's the social yung consequence pag we start to consider banning these social media sites. Okay, pinagbabawalan natin yung deepfake technology. Baka naman ikatwiran ng mga pilosopo dyan freedom of expression namin yan May epekto ba yun, Asikaboy? No, even without yung existing laws with regards to deepfake technology, marami na hong batas in place to address this. Unang-una na yung identity theft. Na nakapaloob na yan doon sa Cybersecurity Act of 2012 po natin. Pangalawa hong estafa. So there are a lot of laws na in place kung ang platform lang ng ginagamit nyo is yung deepfake o kaya yung the Internet of Things. So wag po sila magkakamali na pag nahuli sila, may palusot sila, hindi ho. Ang hinahabol lang ho natin, mas madali, mas mabilis sana yung pag-prosecute nito, yung pag-create ng mga presumptions over them para ho mas effective yung prosecution ho natin ito. Okay, cybersecurity man pa rin, Asikaboy. Ano ba yung mga programa na nakalatag para sa ating mga consumer as far as DICT is concerned? Marami ho tayong programa with regards to cybersecurity awareness month natin, which is being observed this entire month of October po. Unang-una na dyan ho, yung marami nating mga trainings pagdating ho sa ating mga kababayan. Tapos kaka-conclude lang ho natin, Sir Joel, nung Hack for Gov ho natin, wherein we reach out do sa mga estudyante ho natin na nakikitaan natin ang potensyal para maging social ICT professionals and cybersecurity professionals, mga white hackers ho natin. Inaabot na natin do sa grassroots level pa lang ho natin. Again, a lot of webinars, punta lang ho kayo do sa ating webpage sa dict.gov.ph kung saan makakuha kayo ng mga libreng webinars on various topics conducted by various professionals, hindi lang po mga kawani sa gobyerno, but yung mga kikinuha na natin, yung mga magagaling sa kanya-kanyang fields natin. Ito, mga programa ng DICT for cyber security awareness man to. Even yung head ng DICT, nakikipag, kasi itong month na to, yung cyber security awareness, hindi lang sa atin sa Pilipinas. Sineselebrate to at saka ino-observe to sa buong mundo. In fact, our Secretary Ivan John Iuy and our Head of Cybersecurity, Yusek Jeffrey E&D, are both out of the country attending these forums kasi kailangan mapalakas natin yung ating pakikipagtulungan sa iba't ibang mga kaalyado natin sa iba't ibang bansa. Kasi, Sir Joel, we realize that the threat of cybersecurity and threat actors, wala akong borders yan. So, ano yung ina-encounter natin na problema dito with regards to these threats and challenges, yun din yung na-encounter ng ating mga karatig bansa. Okay. AD World, baka meron ka pang pahabol na mga tanong kay Asikaboy? Wala na po, pero Asikaboy, baka po pwede kayong makipag-share kung anong contact number. Ayun. At saka po huling mensahe at paanyaya po sa ating mga consumer. Unang-una ho, sige ho, i-share ko na ho kung paano nyo ho makukontak ang inyong DICT po. Pag halimbawa ho, may mga problema kayo sa cybersecurity, whether it's hacking or the threat of hacking, mag-email lang ho kayo doon sa aming Computer Emergency Response Team o yung NCERT ho natin. Ang email ho is cert-ph@dict.gov.ph. Ang contact number ho naman namin is 02-920-0101 local 1708 or 2378. Pwede rin ho kayo makipag-ugnayan sa ating ahensya na katuwang ng seguridad tulad ho ng CICC, which meron ho silang hotline yung 1326, sa PNP, sa PNP ACG at NBI CCD. Ito yung mensahe siguro natin. Tandaan natin ang mahusay na depensa laban sa mga deepfakes, online fraud, ay ating kamalayan, maging pagmasid, maging kritikal, at wag atubiling i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad ho. At makakaasa ho kayo na ang inyong DICT ho ay handang nandito nagtatrabaho para sa inyo. Sir Joel, Ma'am AD. Asek Aboy, mag-ingat ka. Salamat sa oras mo.
Good morning to Maraming you. salamat din po. Maraming salamat din po. Asek Boy Paraiso, mga kapuso, Legal Affairs ng Department of Information and Communications Technology. Tayo po meron Hilingan, walang Pinoy.